Pangalawang nag-react po si Lola Saba de Lima ninyo. Si Lola ninyo, Laila de Lima, galit na galit sa pagkilos ng sambayanang Pilipino kasama sa Iglesia ni Cristo. Kahapon, sabi nila, pinoprotektahan ng Iglesia ni Cristo si Sara Duterte na dapat yan ay impeach at tatanggalin sa kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo. Nag-iilusyon ka, Laila de Lima, sino ka para imando at insultuhin mo at tapakan mo ang sovereign mandate and authority given by more than 32 million Filipinos sa Vice President Sara Duterte? Ikaw ang dapat tanggalin dyan sa pagkakalaya mo at dapat kang ikulong muli at managot ka sa mga kaganapan noon ng pagkalat ng sindikato sa droga sa panahon, lalo na under sa pamumuno mo bilang Secretary of Justice ang New Bilibid Prisons and Bureau of Corrections. Ayun. So una siyang nag-react, galit na galit siya. No, kulang na lang ay maghuramentado si Lula ninyo, Leila de Lima. At sinamahan naman ni Sunny Trillanes, no, na mag-rally daw sila sa EDSA. So, alam naman natin na hindi aabot yan sa 2 multicab ang matitipon nila dyan, no? 3 tricycle. Tatlong multicab at 2 tricycle ang matitipon nila Laila de Lima at Trillanes sa EDSA na rally nila. natawa tuloy si Ka Eric sa sarili kong pagbibiro. Yes, no, itong tinanggal daw na committee chairman ng Committee on Appropriations dapat imbestigahan, kasuhan at kung kinakailangan po ay mabulok sa kulungan. Tama! At pating Speaker of the House dapat nag-resign na rin kung hindi drama at gimmick ang kanilang mga ginagawa. Tama? So, maliban kay Lula ninyo, Laila de Lima, nag-react natawa si Mayta Pangilinan na ang pagtitipo ni Lula Laila de Lima at nila Trillanes sa EDSA, sa darating na mga petsa nila, ay tsak, hindi yan nalagpas sa 3 multicab at 2 tricycle ang bilang ng atin. Sino maniniwala sa mga bulok na politikong ito, no? 2 million lang ang plunder, pera ng bayan yan. Ka Eric, kaya nga dapat hindi 50 million, no? Kasi ang threshold ngayon ay 50 million. Tama, dapat ibaba. I agree to you, Roy Llanos, no? Dapat nga kahit 1 million lang na pagnanakaw sa kaban ng bayan ay threshold na para sa death penalty. At kung bababa sa 1 million, pwedeng hindi death penalty. Pero kulong pa rin ng mahaba-habang panahon. Dapat lang po, Kuya Eric, kayo ang manalo. At ibubuto dapat namin ang Ipanaw Sambayanan Party List. Thank you, Emma Natural. Hi, Ka Eric, ako yung nag-selfie yan. Nabasa ko na. Raymond Mendoza. Then after a few days, my friend and I were having coffee and you passed by and we wave at each other. Mabuhay ka, Ka Eric. Thank you, Ruel Raymondo Mendoza. Nakilala pa niya tayo at naalala. Thank you po. Maraming salamat. Zimo Inco. Hello, Ka Eric. Pakibati din naman. Taga San Jose, Batangas. Nanonood sila ngayon. Thank you at mabuhay kayo. Zeno Inco. Ray Superioridad. Hello, Congressman. Hindi pa ako Congressman. Watching from United Kingdom. Tumatawa kayo doon sa 3 multicab at 2 tricycle lang ang kayang tipunin ng mga rallyista ni Trillanes at ni Laila de Lima. At si Ogador Ivy, Sir Eric, natawa ako sa 3 multicab at 2 tricycle na mga rallyista ni de Lima at ni Trillanes sa EDSA. Sino ang maniniwala sa kanila? Mga kababayan, kidding aside, nag-react din po si convicted criminal at mukhang sinisilaban na ang kanyang talampakan nitong si komunistang teroristang Orban operative na si Franz Castro. Sabi niya naglalakas-lakasan ng loob itong si Sara Duterte dahil kumilos ang Iglesia ni Cristo, kinakampihan nila. Akala niya hindi yan mananalo, sabi ni Franz Castro. Tropa to, si Lola ninyo, Franz Castro, dapat ihanda na rin ang banig nito upang siya po ay itapon sa kulungan. Convicted po ito sa kaso na child abuse.
laban sa mga katutubong kabataang kanilang itinakas kasama ni sa Turo Campo doon sa Talaingod, Davao del Norte. At may pending pa yata ito na abduction case maliban sa child abuse, no? Or qualified trafficking in person dahil mga minor de edad at kabataan po ang kanilang itinakas without the consent ng mga tribal leaders at ng mga magulang ng naturang mga kabataan at mga minor de edad galing po sa katutubong pamayanan ng mga tribo sa Davao del Norte sa Talaingod. Dapat tanggalin na din si Tambaloslos. Tama. Ano? Kung may hiya pang natitira sa kanya, dapat ang kanyang ginagawang pagyayanig, pangbubuliglig at paglulunsad ng mga kaguluhang pangpolitika sa ating bansa at ang nakakahiya at napakadelikadong pakikipagsabwatan nila sa CPP, NPA, NDF, urban operatives ay more than enough reason na dapat ay tanggalin siya at paalisin na dyan sa pagiging Speaker of the House. Ayun. Maayong gabi kanimo, Evelyn Mapantok, watching from Kuwait, ka Eric. Oy, si Sheila, how do you spell and how do you pronounce? X-I-E-L-A, Sheila. Thank you sa pagpapakulay. Hello, ka Eric from Hong Kong, OFW, watching right now. Uy, ang dami nyo na, ha? MJ Asiraco. Sir, nainip na kami. Tagal ng 2028, solid Duterte kami. Cotabato ito. Galit na sila. Tagal daw. Tagal palitan. Okay. Ito po ang pangatlong nag-react. So maliban po sa gimmick na reaction ng pang-damage control nila Boy Tambi, isinakripisyo si Boy Dracula, Maria Provinciana, nandyan ka na. Walang sawang magpapakulay ito si Maria Provinciana. Thank you so much sa inyong pagsuporta, Maria Provinciana. And Mekanikada TV. Excited po kami na makita sa loob ng kulungan cage si Tita Franz. Yes, dapat lang na mangyari yan sa kanya, no? Pati po itong mga kurakot na mga alipuris ni nila Boy Tambi diyan sa Kongreso. Count me in. Shout out ka Eric from Bacolod, Pinoy ako. Virginia Halampangan. Good evening, Brother Eric. Watching from Hong Kong. Ang daming taga Hong Kong dito. Go, 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 Duterte. And FC Chavs. Good evening ka Eric and Roban Piña. Hasta la Victoria, syempre. Beba la Revolusyon. Sino yun si... Hoy, nawala na. Okay. Pangatlo na nag-react itong si Franz Castro. Ang sabi niya, nagtatapang-tapangan at naglalakas-lakasan ng loob daw si Sara Duterte. Kaya kinampihan siya ng Iglesia ni Cristo. Pero sabi niya, hindi naman yan mananalo. Wow, ang galing. Ikaw ang bilang na ang araw mo. Ikaw ang ilalampaso ng taong bayan sa inyong panggigimik na tatakbo kayo sa pagkasenador na ang habol nyo pundo at propaganda at recruitment, no? Unsi pang pinatakbo nila mga kababayan. Pero hindi na nila maluloko ang taong bayan. Mulat na po ang mamamayang Pilipino. Simula po nang ito ay ating ibinubunyag ang kanilang mga modus operandi, ang kanilang organisasyon, ang kanilang operations, ang kanilang diskarte. Wala na po sila makukuha na matino at maayos na mga pagre-recruit o numero o bilang na mas marami. Braveheart, correct. Good evening, Sir Eric. Solid kami dito from Luigi para sa Ipanaw, Sambayanan. So, dapat po na matakot lamang itong mga komunistang terorista kagaya po ni Franz Castro na aktibong operatiba ng Communist Party of the Philippines, New People's Army supporter at NDF operator para sa mga sektor ng teachers. At siya din ang team leader yata sa special party list operations nila sa loob ng Kongreso na ini-infiltrate nila. Dapat lang siyang manginig. Itong si Franz Castro na mananalo at siguradong susuportahan ng taong bayan si Sara Duterte. So, na siyang susunod na Pangulo, baka nga mas maaga pa na mangyari yan, Franz Castro. Ang dami kong tawa sa iyo, sabi ni Maita. Ang hindi na. Kulang ang bilang ko, Maita. Ang panawagan ni Lula Niño de Lima at ni Antonio Trillanes na magrarally sila para sa impeachment na panawagan sa EDSA. Ang sabi ko kanina, 3 multicab
2 tricycle lang ang bilang ng rallyista, may nagpahabol. Kasama daw po ang 2 padyak. At ang driver ng padyak, na yun na ang maging audience nila diyan sa kanilang EDSA-EDSAhan. Okay. Ang pang-apat na nag-react, ito pa, maliban kay Lola Nino Franz Castro na soon to be rotting, bubulok at bubulukin ito sa kulungan dapat, ay si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. Ano po ang kanyang naging reaksyon? Sabi niya, hindi maapektuhan ang aming investigasyon sa Department of Justice sa mga pananagutang legal ni Vice President Sara Duterte. Wow! Nakalimutan yata ni Boying Rimulya na abogado siya, mga kababayan. Hindi ba niya alam na si Sara Duterte ay impeachable official? Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa anumang kaso na hindi dumaan sa impeachment ang kanyang pananagutan, sapagkat only by way of impeachment, by way of resignation, and incapacity to render ng kanyang serbisyo, matatanggal ang isang impeachable official. That includes the President, the Vice President, the Supreme Court Justices, the COMELEC Commissioner and Chairman, and the Commission on Audit, and even the Ombudsman, and the Civil Service Commission. Sila po ay pwede mong tanggalin sa pamamagitan ng impeachment, na i-convict sila ng impeachment court sa Senado, resignation nila, which is voluntary upon them, at ang pangatlo ay incapacity or death. So, Secretary Rimulya, alam kong nag-abogado ka. Isa kang abogado. Hindi po ba ninyo nare-review? How will your decision to file cases against Sara Duterte in an ordinary court, at ito ay para papatanggal siya kung may conviction siya, impeachable official po siya. Pangalawa, the tradition and protocol provided for in the respect for the President also extends to the Vice President, na hindi po sila pwedeng kasuhan upon their incumbency in office. Ibig sabihin po, habang sila ay aktibo na nanunungkulan bilang Pangulo at pangalawang Pangulo, sila po ay kinikilala by the doctrine as stipulated in the United States Supreme Court and in the practice American system na sinusunod natin at ini-apply din natin sa atin. What extends to the President also extends to the Vice President in terms of the immunity from suit while they are active and incumbent in their office. Malinaw ba yan sa iyo, Secretary Rimulya? So bakit mo iniinsulto ang mandato ng mamamayang Pilipino? Parang atat na atat ka na paimbestigahan ang mga sinasabi mong mga possible na criminal liabilities ni Sara Duterte. Go ahead and let it be decided by the Supreme Court, and it will become a landmark decision na ang DOJ, ng Department of Justice, ay naging instrumento ng kapalpakan sa pagrespeto tungkol sa pangangalaga at proteksyon ng kapangyarihan at otoridad ng Vice Presidente na nakakasakop po pati sa Pangulo ng Bansa. Thank you, Mary Marjorie, sa pagpapata.